Pinabati ko po kayong lahat ng maganda at pinagpalang gabi. Kamusta naman po ang iyong buong araw? Nawa, masaya, maganda ang iyong buong araw. And lalo na ngayon na makakapakinig ka ng salita ng Diyos, dalangin ko na patuloy itong mag-minister sa buhay mo, maging kalakasan ito at maging ilaw ito. And syempre, huwag mong kalimutan na i-share po ito sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan, at higit sa lahat sa inyong Facebook wall para marami pa po ang maabot ng Word of God. And pwede po tayong mag-engage po sa ating live streaming by commenting po sa ating comment box. Ayan, kung ikaw ay nag-agree, pwede kang mag-amen. Kapag may mga tanong ako, pwede kang sumagot po yan sa ating comment box below. At bago pong lahat, magbukas po muna ako sa panalangin. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat Lord sa presensya mo. Lord, sa gabing ito, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mensahe. Ikaw po yung magsalita para sa akin. Ikaw po yung magbukas ng puso at isipan ng mga taong nakikinig, Panginoon, at nanonood, Panginoon, sa oras na to. Dalangin ko, Lord God, yung word mo, Panginoon, ay maging light sa kanila, maging encouragement, O God, at higit sa lahat, O God, maging strength, O God, ng kanilang mga buhay, O God. Lord, maraming salamat at ikaw po yung magsalita para sa akin. Hindi po yung mga kakulangan ko, Panginoon, ang makita, kundi kayo lamang, Panginoon. Banal na Espiritu, ipinagkakatiwala ko na po ang buong mensahe sa inyong harapan. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen and Amen. So, bago po ang lahat, gusto ko pong magtanong, sino po dito yung gusto niya na pagkatiwalaan siya ng ating Panginoon? Ayan, kung gusto mong pagkatiwalaan ka ng Panginoon, pwede po tayong mag-comment dyan na yes, ayan, or gusto natin na amen. Okay, so, ang bawat isa sa atin, gusto natin na pinagkakatiwalaan tayo. Pinagkakatiwalaan tayo ng tao, pero mas i-desire po ng puso po natin na pagkatiwalaan po tayo ng Diyos. Alam mo, pag ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos, it is a privilege, it is an honor, yan, sa buhay natin, na si Lord, ayan, ang ating Diyos Ama ang nagtitiwala sa atin. Higit yun, sa tiwala na ibinibigay ng tao. Kapag ang Diyos ay nagtiwala sa iyo, iba po yun. It's overwhelming po sa ating puso at talagang mararanasan mo at mararamdaman mo that you are a really blessed person. Kaya ang title po pala ng aking ituturo, Choose to be Trusted by God. Ayan. Choose to be trusted by God. Piliin mo ang pagkatiwalaan ka ng Panginoon. Alam mo, pinipili yan na para pagkatiwalaan ka ng Diyos. Kung nagdi-desire ka ng pagkatiwalaan ka ng tao, mas piliin mo na pagkatiwalaan ka ng Diyos. Kasi kapag nagtiwala ang Diyos sa iyo, magtitiwala din ang mga taong nasa paligid mo. Kaya ang verse po natin ngayon ay makikita sa Luke chapter 16, verse 10. Sabi po dito, whoever can be trusted with very little, can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little, will also be dishonest with much. Sa Tagalog po, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. So ulitin ko, no? Choose to be trusted by God. Sabi nga dito, whoever can be trusted with little can also be trusted with much. Kung sino ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. So, bago ka pagkatiwalaan ng Panginoon, kailangan mapagkatiwalaan muna tayo sa maliit na bagay. At kapag tayo ay napagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng higit pa. So, saan ba or ano ba ang gustong makita ng Diyos sa atin? Saan ba tayo dapat pagkatiwalaan? Ayan. Saan ba tayo dapat pagkatiwalaan ng Panginoon? Alam mo, mapagkakatiwalaan ka ng Diyos or makukuha mo yung tiwala ng Diyos sa iyo, unang-una, sa faith mo. So, be trusted in your faith in Him.
Ayan, be trusted in your faith in Him. Sabi sa kanyang words sa Luke chapter 16 verse 13, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan tayo dapat sa pananampalataya natin sa Panginoon. Dapat hindi nabibili ang ating pananampalataya. At sa buhay natin, dapat mas pinipili po natin ang pananampalataya natin sa Diyos kaysa sa anumang bagay, sa material, sa mga pera, or kung ano paman. Dapat mapagkakatiwalaan po tayo sa pananampalataya natin na dapat kailangan ang Diyos ang higit sa lahat sa buhay natin. Mahalaga sa atin yung faith natin sa Kanya. Mas pinipili natin yung faith natin sa Kanya. Alam mo, kapag nakita ng Diyos na mas pinipili mo ang faith mo sa Kanya, you seek Him first sa buhay mo, God will trust you. Amen. God will trust you. Hindi yan yung basta, Lord, pagkatiwalaan mo ako. Hindi. Gusto mo nang makita ng Diyos yung pananampalataya mo sa Kanya. Kaya alam ninyo, kapag ikaw ay nasa pananampalataya na sa Panginoon, marami pong inaalok po ang kaaway para kunin yung faith mo. Pero kahabagan tayo ng Panginoon na kahit anong mangyari, ang pipiliin pa rin natin ay ang faith natin sa Kanya. Minsan, 'di ba, ginagamit ng kaaway na inaalok tayo ng maganda. Well, alam mo, sasabihin ko sa inyo, wala pong ialok po ang kaaway sa atin na hindi po maganda sa paningin natin or sa pakiramdam natin. Iaalok niya lahat ng maganda sa atin. Pero, hindi lahat po ng maganda ay makakatulong po sa faith natin. Pwedeng ito pala ay ginagamit ng kaaway para mawala yung faith natin sa Kanya. Amen? Kaya maging trusted tayo sa faith natin. Wag natin ipagpapalit ang Diyos para sa kung ano man, lalo na pagdating sa pera. So sabi nga, you cannot serve two masters, both God and money. Ibig sabihin, mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat. Huwag mo siyang ipagpapalit sa pera, hindi dapat nabibili yung ating pananampalataya. Kahit ano ang mangyari, piliin mo yung faith mo sa Kanya, yung pagtitiwala mo sa ating Panginoon, yung pananampalataya mo sa Kanya. Kasi without faith, we cannot please God. Yan. Without faith, we cannot please God. And sa buhay po natin, dapat number 1 si Lord. Ayan. Siya ang inuuna natin at siya ang number 1 sa buhay natin. Siya ang nag-i-increase po sa buhay natin. So, be trusted in your faith in Him. So, pangalawa, be trusted in your blessings. Ayan, be trusted in your blessing. Sabi sa kanyang words sa Luke chapter 16, verse 11, so if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Uulitin ko. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Ibig sabihin, alam mo, tinitignan pala ni Lord kung mapagkakatiwalaan pala tayo sa blessing na meron tayo ngayon. Tinitingnan ni Lord kung gaano ka-trusted sa hawak na blessing mo ngayon. 'Di ba? Alam mo yung blessing mo ngayon, kapag hindi porket pinaghirapan mo yan, ay ikaw na ang nag-produce niyan. Tama, ikaw nga nag-produce, pero si Lord pa rin ang nagbigay sa iyo ng lakas para makapag-produce ka ng wealth. Anong ginagawa mo sa blessing mo ngayon? Nilulustay mo ba yung blessing mo? Or nagiging mabuting katiwala ka sa blessing mo? 'Di ba? Pagdating ng sahod mo, ano ang ginagawa mo? Nilulustay mo agad ba? Ginagastos mo yung pera mo kung saan-saan? Sa walang kakwenta-kwenta? Or ini-invest mo to, tinatago mo to, ginagamit mo ba to pantulong ng ibang tao? Or ginagamit mo lang yan para sa pansarili mo?
'Di ba? Lalo na ngayon, usong-uso yung online shopping. Di po masama ang online shopping. Pero kung lagi mong iniisip ay mag-online shopping, naubos na yung pera mo sa online shopping at marami ka nang nako-compromise sa buhay mo, hindi ka makapagbayad ng mga bills mo, yung mga dapat na unahin mo sa buhay mo dahil kaka-online shopping mo, it means you are not trusted in your blessings. You are not trusted in your wealthy blessing. 'Di ba? Alam mo, tinitingnan lang din ni Lord kung paano mo hawakan yung blessing na binigay niya. Kapag napagkatiwalaan ka sa maliit na meron ka ngayon, mapagkakatiwalaan ka ng Diyos pa sa mas malaki. Hindi yun na kapag nag-pray tayo, Lord, bigyan mo ko ng malaking pagpapala. Kapag binigay mo, Lord, yung malaking pagpapala, ito yung gagawin ko. Hindi ganun, no? Dapat maging trusted ka muna sa blessing mo ngayon, kung ano yung meron ka ngayon. Paano mo ba siya gamitin? 'Di ba? Paano mo ba siya gamitin? Minsan, nalulungkot tayo kapag ang blessing natin ito. Pero alam mo, ayan, dapat ginagamit natin ito ng tama. Yan, sabi nga, alam ninyo, hindi lahat ng practical ay walang pagpapala or walang pananampalataya. Alam ninyo, yung mga practical na tao, sila pa yung may pananampalataya. Kasi faith without action is dead. Ibig sabihin, they are practical because they know how to manage their finances. Alam nila kung paano ito gamitin. Kapag nakita ni Lord na marunong kang gumamit ng pagpapala na meron ka ngayon na binigay niya, lalo kanyang pagpapalain. 'Di ba? Kaya kung ikaw, 'di ba, hindi naman sa pagiging kuripot ka, 'di ba? Ginagamit mo lang ng tama yung wealth na meron ka ngayon. 'Di ba? Kunwari nag-aya yung tropa mo sa iyo, ito na nga lang yung budget mo, sasama ka pa ba? Meron ka pang pagkagastusan. Unahin mo dapat yung needs mo, hindi yung wants mo. Ayan, yung mga taong inuuna ang needs kaysa wants, sila yung napagkakatiwalaan sa pagpapala. Ayan, kasi yung mga taong puro wants, kapag wala na yan, ibang mga taong hinahanap niyan. Ibang tao ang inaasahan niyan, tapos mananalangin, Lord, please provide. Lord, please provide. Hindi magpa-provide sa iyo si Lord kung ano ka sa pagpapala mo, hindi ka marunong gumamit. 'Di ba? Huwag tayo maging pabigat sa Diyos. Huwag tayo maging pabigat sa mga taong nasa paligid natin. Ang gagawin natin ay puro asa. 'Di ba? Huwag tayo puro asa, kundi maging trusted tayo sa blessings na meron tayo. Kasi pag napagkatiwalaan ka sa blessings mo, mapagkakatiwalaan ka ng Diyos. Okay? So, pangatlo, be trusted as a person. Ayan, be trusted as a person. Sabi nga sa kanyang word sa Luke chapter 16 verse 15, he said to them, you are the ones who justify yourselves in the eyes of others, but God knows your heart. What people value highly is detestable in God's sight. Be trusted as a person. Ibig sabihin, ito na yung pangkalahatan sa sarili mo. Mapagkakatiwalaan ka ba bilang tao? Mapagkakatiwalaan ka ba sa character mo? Mapagkakatiwalaan ka ba sa pagharap mo sa mga taong nasa paligid mo? Mapagkakatiwalaan ka ba as a person? 'Di ba? Mapagkakatiwalaan ka ba? Pinagkatiwalaan ka ng Diyos, 'di ba? Pinagkatiwalaan ka ng tao, pero mapagkakatiwalaan ka ba? Alam mo, kailangan maging trusted tayo as a person. 'Di ba? Like, pag may humihingi sa atin ng tulong, 'di ba, mapagkakatiwalaan nila tayo na pwede nila tayong lapitan. 'Di ba? Pwede nila tayong lapitan. Kapag nilapitan nila tayo, tumulong tayo sa kanila, hindi natin sila susumbatan. Yan yung mga trusted as a person. 'Di ba? For example, nag-away kayo ng kaibigan mo, 'di ba? O kaya ng kakilala mo, hindi mo ibinubulgar yung sikreto nila. So, dapat trusted tayo as a person. May sinabi sa atin, 'di ba, na dapat sa atin lang, dapat mapagkakatiwalaan tayo doon. O kaya naman, mapagkakatiwalaan tayo sa pamumuhay natin. Hindi man tayo nakikita ng magulang natin, hindi man tayo nakikita ng asawa natin, hindi man tayo nakikita ng mga malalapit sa atin, but we are doing the right thing. Diba? Wala man tayo sa loob ng simbahan, hindi tayo nagko-compromise. Ginagawa pa rin natin ang kalooban ng Panginoon.
Yun po ang pinagkakatiwalaan ng Diyos. Mayroon mang nakakakita sa kanila or wala man nakakakita sa kanila, they are doing the right thing. 'Di ba? Madali lang magtago eh. Pero ang Diyos po ang nakakakita ng lahat. Kung ano ba ang ginagawa natin. Sa liwanag, sa dilim, ano po ang ginagawa natin. Choose to be trusted by God. 'Di ba? Tandaan mo, kapag nakuha mo ang tiwala ng Diyos, makukuha mo rin ang tiwala ng tao, 'di ba? Makukuha mo ang tiwala ng tao. Tandaan niyo po 'yan. Kaya hindi natin kailangan ipagpilitan ang sarili natin. Makita na lang ng Diyos na ginagawa mo ang tama sa harapan niya. Siya na ang kakausap sa mga taong nasa paligid mo para pagkatiwalaan ka. 'Di ba? Kung tayo kayang-kaya natin magtago sa sarili natin. Pero lahat ay lantad po sa harapan ng Panginoon. Pwedeng magpanggap ka sa magulang mo na mabait ka, matinong anak ka, 'di ba? Matinong disciple ka, matinong leader ka, matino tayong lahat. Pero si Lord ang tanging nakakaalam niyan. Well, hindi naman po tayo perpekto. Nagkakamali at nagkakamali po tayo. Nagkakasala at nagkakasala tayo. Like David, nagkasala pa rin siya. Kahit, alam mo yon siya ay man's God's own heart eh. Diba? Nagkasala pa rin siya. Pero nagrepent siya. Humingi siya agad ng tawad sa Panginoon. At hindi niya na yun inulit. So tayo, pwede po tayo magkasala, pwede po tayo magkamali. Pero pwede rin po tayo humingi ng tawad sa Panginoon at piliin pa rin natin na pagkatiwalaan tayo ng Diyos sa buhay natin. 'Di ba? Yung admitted tayo sa ginagawa nating kasalanan, admitted tayo sa mga pagkakamali natin, hindi na tayo nagde-deny. Hindi tayo nagde-deny sa harapan ng Panginoon, hindi tayo nagde-deny sa tao. Kasi kapag ikaw ay nag-deny na, 'di ba? Hindi ka mapagkakatiwalaang tao, hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos. Kaya kung meron man sa buhay natin na hindi pa natin inaayos, hindi pa na natin tinatama, itama na po natin, ayusin na po natin ito, magpaayos na po tayo sa harapan ng Panginoon. Choose to be trusted by God. Kunin natin ulit yung tiwala ng Panginoon. Amen? Kunin natin ulit yung tiwala ng Panginoon sa atin. Gawin natin yung the best natin para pagkatiwalaan tayo ulit ng Diyos. Ang gusto lang naman ng Diyos sa atin, pagpapakumbaba eh. Wala naman siyang hinahanap sa atin, hindi natin kailangan ng works eh. Ang kailangan lang ni Lord, mag-humble down tayo sa Kanya. Magpakumbaba tayo, isuko natin yung sarili natin sa Kanya. I-admit natin kung ano yung kailangan na i-admit natin kay Lord. Choose to be trusted by God. Piliin mo na pagkatiwalaan ka ng Panginoon. Be trusted as a person. Yan, be trusted as a person. Be trusted. Mapagkakatiwalaan dapat tayo bilang tao. Hindi lang bilang lingkod ng Diyos, kundi tao na talagihit, di ba? Huwag tayong magtago. Yan, sa religion natin. Huwag tayong magtago sa salita ng Diyos dahil lahat ay alam ng Panginoon. So choose to be trusted by God. Be trusted as a person. Mapagkatiwalaan ka sana ng Panginoon. Mapagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Piliin natin na pagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Ayusin natin ang dapat ayusin sa sarili natin. Okay? Ayusin ang dapat ayusin sa ating mga sarili. So, recap ko lang, no? Be trusted, number 1, in your faith in Him or in your faith in Christ. Pangalawa, in your blessing. And the third one, as a person. So, conclusion, choose to be trusted and God will trust you. Ulitin ko, conclusion natin, choose to be trusted and God will trust you. Choose to be trusted by God. So, yun lang, nawa naliwanagan ka sa salitang napakinggan mo ngayong gabi. Piliin pa rin natin na pagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon ng higit sa lahat. It's a privilege, it is an honor for us na mapagkatiwalaan tayo ng ating Diyos Ama. At yan, nagsasarap ako sa panalangin. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat sa iyong salita, O God. Lord, forgive us, O God, sa mga pagkukulang namin,
sa aming mga kasalanan, Panginoon, O God. Lord, sorry kung hindi kami naging katiwa-tiwala, Panginoon, sa pananampalataya namin sa inyo, sa pagpapala na binibigay mo sa amin, at as a person, Lord, yung buong pagkatao po namin, O God. Lord, forgive us, O God. Lord, give us a chance, Panginoon, para, Lord, muli bumalik yung trust mo sa bawat isa po sa amin, O God. Lord, na kahit anong mangyari, piliin po namin, O God, na makuha po namin lagi yung tiwala mo sa amin, O God. Kasi pag kami napagkatiwalaan, mas mapagkakatiwalaan mo po kami sa mas malaking bagay. Lord, maraming salamat sa iyong salita. Salamat dahil patuloy kaming nire-remind, kino-correct nito, Panginoon. At Lord, salamat sa mga taong nanood, nakinig ng inyong salita. Continue to bless them, O God. Lord, bless them, O God, in the name of Jesus Christ. Maraming salamat, O God. To God be the glory. In Jesus' name, amen and amen.